Mismo kalilipat na daw tayo ng federalism. Yan ang isinusulong ng Pangulo. Sumahati ang Pilipinas sa iba't ibang region. Oo. Kaloy, paano kapag napunta ako sa mahirap na region? Parang unfair Lugi kami Hindi sa ba mahirap tayo na magiging yan? Dapat Dapat kung wag na lang tayo pantay-pantay. mag-federalism. Sandali! Pwede bang mag-explain? What's up mga kasosyo? Ako'y nababagabag sa tanong na paano ang mga mahihirap na region sa federalismo? Alam niyo ba kapag nag-federalism tayo, ay mas mabibigyan ng poder ang mga region na kung saan ay parang may mga anak ang Pilipinas. Ang mga autonomous federated regions o mga regions na kaya nang tumayo sa sarili nila. Tulad sila ng mga anak na tapos na sa pag-aaral at may mga trabaho na. At syempre magkakaroon ng mga dependent regions na nakadepende pa rin sa tulong ng national government. Parang mga batang anak na nag-aaral pa at sinusustentuhan ng mga magulang. Pag tayo ay nag-federalism, hindi hahayaan ng national government ang mga mahihinang regions. Hindi sila biglang bibitawan na lang at hahayaan na lang. So parang mga batang ginagabayan ng magulang? Correct! Ang mga dependent regions ay tutulungan pa rin ng national government. Pero may ability na rin silang gumawa ng policies to attract investors to their region. Parang anak na tinuturuan mo kung paano gawin ng mga bagay-bagay? Correct again! Kapag dumating na sa point na may mga nakatayo ng kumpanya sa region, ay papasok na ang mga tax revenue. Galing sa income tax ng ordinaryong empleyado at sa mga corporate taxes. May trabaho na si anak. And remember, under sa federalism, ang malaking porsyento ng pera ng region ay mananatili sa kanila. At hindi na kailangan pang ibigay sa national government. Nagbibigay na ng sustento sa magulang si anak. Ngayon kapag sapat na ang kanilang tax revenues para makapagpatakbo ng kanilang sariling operation, tsaka palang bibigyan ng mas maraming poder ng national government para maging isang full autonomous federated region. Oh, sweet. Ang problema kasi sa mga utak walang talak ng talak, eh hindi naman pala alam ang logic ng asymmetric federalism na kung saan ay nire-recognize natin na hindi pantay-pantay ang status ng bawat region. Pero it doesn't mean na hahayaan natin silang malugmok sa hirap. Tutulungan sila ng national government hanggang sila ay makatayo sa kanilang sariling mga paa. Oh, hindi ka na naman naniniwala. Tingnan mo Amerika, hindi naman sila biglang naging full federal states lahat agad-agad eh. Di ba 50 states na sila ngayon? Oo, pero nung nagsimula sila, 13 lang ang kanilang states. At karamihan ay dumaan sa pagiging dependent territories muna. Ang Hawaii, ang Alaska, at marami pang ibang states ay dating dependent territory lang. Hanggang sa maabot nila ang mga requirements para maging full state. Ayos pala eh. Same situation, katulad ng sa Canada at Australia, kung saan may mga territory sila na kaunti lang ang mga tao at kulang pa ang mga tax revenues para maging fully fledged province ng Canada o state ng Australia. Nakadepende pa rin sila sa supervision at tulong pinansyal ng national federal government. O ayan, siguro naman malinaw na. I hope may natutunan kayo. Eh kung di naman kayo busy, like, comment, share, and follow us for more 4-minute videos.